Sa isang liblib na sitio sa bayan ng Mabini, matatagpuan ang isa sa pinakakinatatakutan noon sa buong Zambales at Pangasinan. Bilang commander ng New People's Army o NPA, marami na raw napatay ang taong ito at ilang dekada rin siyang tinugis ng militar. Imbes na armadong rebelde tulad ng inaasahan, isang matandang lalaki na malumanay magsalita ang sumalubong sa akin. Kayo po si Kaoma? Ay, magandang araw po. Ako po si Kara. Kumusta po? Ito, okay naman matan. Sige po. Sige po. Hindi na ako nakapagbihin. Dating provincial commander ng NPA si Kaomar. Hawak niya ang lahat ng armadong rebelde sa Zambales at Pangasinan. Ang hukbo ko noon, maabot sa isang kumpanya yun. Ilang katao po yun? Mga ano yan, mga 180 plus, ganyan. Pati yung minisamin. Sa loob ng kilusan, natuto siyang humawak ng armas, pumatay at makipaglaban. Marami na po kayo napatay. May kundi. Madam, siyempre ka labanan yan eh. Hindi naman kasi linihis yung tengga doon sa tao. Siyempre, may kung sabi ko kasi kapag natapos yung labanan, may kung namamatay sa amin, may kung dun sa mga sundalo. Bakas sa kanyang mukha ang tindi ng bakbakan noon sa pagitan ng NPA at militar. Saan po tumama yung bala? Dito. Tapos, lumusot dito sa kabila. Kaya may tahi po kayo dito? Oo, parang blanco ako nun. Madam kasi dito nga eh. Kung simple na ako, hindi ko naman sinasabing invisible ako. Makapatay na kasi dito. 17 taong gulang lamang si Kaomar nang sumali siya sa NPA. Pero hindi lang siya sa kanilang pamilya ang nahikayat ng kilusan. Sa 9 na magkakapatid, 6 silang sumali sa NPA. 2 babae, 4 na lalaki. Kabilang dito ang kapatid ni Kaomar na si Kalorna. Bakit po kayo sumali sa NPA? Ay, siyempre po, madam, nakita ko po doon yung kabangisan ng mga army noong unang panahon. Matapang po silang magbugbog po ng mga kalalakihan. Karamihan po doon. Talagang nakahanay po yung mga tao. Tapos po binubugbog, mayroon pong tagapagpalo, mayroon pong tagaptadyak ng yung baril po. Huwag lang po sa ulo. Kasi po daw, lahat po ng tao daw dito sa Barangay Barlo noon. Lahat po daw NPA. Ugat daw ng mansano, tatanggalin, buburahin. Dahil daw ito po daw, madam, sila po talaga ang taga-suporta daw ng NPA. Nung una, kaya pa raw nilang tiisin ang pananakot ng militar. Pero nang madamay na ang isa sa kanilang mga kapatid, nag-alam ang kanilang galit. Si Rogelio ang panganay ng pamilya. Di raw niya malilimutan ang araw nang makita niya ang bangkay ng kapatid niyang si Carlito na pinagbintangang kasapi ng NPA. Mahirap talaga yung dinanas nila din yung mga kapatid ko at sa kapinsan ko. Ang dami silang sugat, madam. Talagang yung kapatid ko, 24. 24 na ano po? Sugat. Dinali nila sa kanila. Ano po, tinaga? Oo, madam, yung kutsilyo ata yung nakakon sa baril, yung bayoneta, oy. Oo.
Yung linalagay sa dulo ng barel. Oo, Yun bayoneta. ang binira nila sa kapatid namin at sa kapinsan namin. Binitay pa sa tulay. Mula noon, ang dating tahimik na pamilya ng mga Manzano nagdesisyong sumapi sa kilusan. Para makaganti rin doon sa ginawa nila sa pamilya namin. Kung buhay ang inalis, buhay din ang ipapalit. Ganon ang ano namin talaga noon. Dahil siyempre, dumating na sa amin yung sinabi nila na kahit ugat, bubunutin pa. Adi, kung kaya nila, di kaya din namin. Kung kaya nilang humawa ng baril, kaya din namin. Ganon ang desisyon namin. Kung ubusan, di ubusan. Ito ang nag-iisang eskwelahan sa kanilang sityo. Pero naglaho ang mga pangarap ng edukasyon nang madamay rin ito sa pambobomba ng militar noon. Bigla na lang, madam, na magsiliparan po yung mga aeroplano, yung jet fighter pong sinasabi. Oo, tapos? Tapos bigla na lang po siyang bumaba na ganyan, naghulog na siya po siya ng bomba. Di na ano yung mga bata? Di nagsilabasan po sila, madam. Kasama po yung teacher. Ito po yung main na pintuan noon, madam. Ito. Parang napulbos no? Nawasak talaga. Ito ang pinto. Dahil dito, marami pa raw ang nahikayat na sumama sa NPA. Siyempre, nalungkot ang lahat, nawala na kayong eskwelahan. Anong naging epekto nun dun sa mga kabataan katulad ng iyong Kuya Omar? Naggagalagala na po sila hanggang sa siya na po, malis na rin po siya, nagpasok na po siyang, sumampa na rin po siyang bilang NPA. 2 dekada sa loob ng kilusan sina Ka Omar at ang kanyang mga kapatid. Iniwan ng pamilya, nagtago, lumaban hanggang patayan. Sa pagdaan ng mga taon, lalong sumikip ang mundo ni Ka Omar. Naisip niyang bumaba na sa bundok at magbalik loob. Siyempre sa amin, bilang hukbo ng AKHB, naaawa kami doon sa mga kasama namin na kami nagpapatayan. Naisip nila ang iniwang pamilya at ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Talagang ang nagpa-ano na sa akin yung anak ko po, madam. Kasi ayaw ko naman pong paglaki niya, wala na nga siyang tatay na mamumulatan. Dahil hindi ko naman po naasahan na yung tatay niya, mabubuhay din. Dahil nandan din po sa bundok noon. Kaya po, yun, pinagpasyahan ko na lang po na balik na lang ako sa gobyerno. Noong mga panahong ding iyon, unti-unting nagbago ang kanilang pananaw sa pamahalaan. Ng mga sundalo, hindi naman na sila kagaya noon na mababangis, matatapang, pumapatay. Hindi na kagaya noon. Tapos yung mismong gobyerno lokal, kagaya noon, ito, gumanda na ka ng mga kamasada namin din, makikita naman. Si Ka Ronald ang negosyanteng bumibili ng buho mula sa bundok. Ginagawa niyang sawaling dingding ang mga ito. Sa tagal niya sa trabahong ito, umasenso na si Ka Ronald ngayon. Pero ang di alam ng iba, tulad ni Ka Omar, dati rin palang NPA si Ka Ronald. Bakit po kayo sumali sa NPA noon? Kasi madam, napagagaling nilang magsalita. Talagang maraming pangako, ganun. Unang-una, kung pamilyado ka, yung pamilya mo, susuportahan. Ganon. Kaya yun, unti-unting nakuha na nila yung loob namin, sumali sa kanila. Tulad ni Ka Omar, nakaranas din siya ng karahasan sa kamay ng militar. Minasakar ang kanyang mga magulang. At talagang pinagbabaril yung bahay. Buong bahay nila, talagang tinadtad ng bala. Bakit po?
Hindi ko nga alam, madam. Wala naman kasalanan yung mga magulang ko. Oo. Siyempre, ang unang-una na pumasok sa isip, siyempre, gusto maghiganti. Siyempre, ay bakit ganun? Walang kasalanan yung mga magulang ko. Tapos papatayin lang na parang manok, ganun. Pero hindi nagtagal sa loob ng kilusan si Ka Ronald. Kung pamilya ang nagtulak sa kanyang magrebelde, pamilya rin ang nag-udyok sa kanyang magbalik loob. Wala naman silang magbubuhay sa kanila. May dalawa na akong anak noon. Eh, siyempre nakikita ko yung hirap nila. Tapos yung suporta ng sinasabi ng NPA, wala naman. O di, siyempre madam, ako yung padre di pamilya di. Magdesisyon na lang ako na bababa. Alis na lang ako. Ayon kay Ka Ronald, hindi madali ang pagbabalik loob. Malinis ka man sa mata ng gobyerno, nandoon pa rin ang takot at pag-aalinlangan sa mata ng mga tao. Yung panganay ko noon, yung papa mo pala, dating NPA pala yun. Mga ganun, yung mga tao noon. Sabi ko sa anak ko, pabayaan mo na yan. Sabi ko, basta manahimik na lang tayo. Iba yung pagtingin sa inyo? Ganun. Ibang pagtingin sa amin. Siguro, kami na lang yung mga surrendery na mag-adjust na lang, magpasensya na lang po kami. Dahil dito, layo ni Ka Ronald na tulungan ng mga kapwa niya NPA at RHB surrenderies. At tulad ng kanyang karanasan noon, ito rin ang bagong laban na kinakaharap ni Ka Omar ngayon. Ang tuluyang matanggap ng komunidad.